Ito po yung aming magandang kusina. Good morning. Good morning po. Hi. At ito rin po yung isang magandang tindera naman namin. Yan. Yan po Totoo ay- po yan. Saan po ba yan? Saan po? Sa ka-journey lang po. Hi. Mga ka-journey, isa po siyang dalaga. Dalagang matanda. So nakita niyo na po mga ka-journey, meron po siyang Facebook. Ano po bang pangalan ng Facebook niyo? Julieta Santiago Santos. Dalaw po ang kanyang Facebook. Opo. Ano niyo po, like na rin Naghahanap po ako. Naghahanap ng buhay. Dito muna po kami. Dito magandang dalaga. Merong flashlight dito. So yun po mga ka-journey, dito po ako nagtatrabaho sa aking kantidang amo ko. Ayan. Nakita niyo po. Tatlo kami naka-duty sa gabi at ito po yung aming mga... Ayun ay si Donna. Donna! Good morning! Baka masunog. Always po tayo may direct po kasi mabili po yun. Ay, meron naman tayong sahod nito. Aday po kasi yung sahod nito mga kapatid. Nag-iisa na lang. Menu for today, liempo, fish, at lumpia, chicken. So, ayun po tayo nasaksiyang magandang babae. Ganda po, no? Kapatid po yan ni Ate Flor. Diba? Ang gaganda ng mga kapatid ni Ate Flor, mga kador. Uy, ang ganda si Ate Flor. Sorry, Ate Flor. Hindi, mga magaganda talaga sila. Iba-iba lang ang mga nasasama na yun. Hi, guys. Wala, hindi ako pinansin. Hello po. Good morning. Good morning po, ka-journey. Pa-support po yung bahay niya, mga ka-journey. Pa-support po yung kanyang Facebook po. May reels po siya araw-araw. Thank you. Patagdag po ng viewers niya po, mga ka-journey. So yun po, nandito na lang mga
dahil 7 o'clock na mamaya uling gabi. Update ko po kayo. So yun po, ay isa pa po namin tindera. Hindi ako pinansin, nakitang-kita kanina sa vlog kasi naging busy siya. Ano pong sabi mo? Pinaka-follow po. Ayan, may speaker po siya mga ka-journey. Oh. Yes? Nakapalo siya. Sino ba? Ayan po, yung morning shift naman po sila. Ayan. Kami naman po ay pang madilimang shift. Kasi yung nagagandaan yung nasa night shift po. At meron pa po ako ipapakilala sa inyo mga ka-journey. Isang magandang dilag. Magandang dilag! Siyempre, sabi mo tangis kami yan. Opo. Ako lang kasi yung nagbubukod tangi sa kanila. Charot. Bili na po kayo mga ka-journey. Bili na po kayo ng tindahan. Marami kayong makakain dito. Depende lang sa diet mo. Church member po namin sila. Ayan. Ay, aga pa? 7:03. Aray! 7:55 pa lang. Yan po yung niluluto ni tita. Ito po yung ginisang munggo. Today is Friday, so ang atin pong menu ay munggo. Yes. Munggo po, katerno ng prito o fried galunggo. Ito naman po ay swam na mais na may kasamang dahon ng ampalaya. Ganon din po, katerno nito ay pritong galunggong. Mga ka-journey, meron po kami magandang, magandang... Boss! Boss! Boss daw, boss! Oo, yes, ay. Teka lang, hindi po tayo kita. Hindi pa po ako naliligo. Ayan po. Yan po yung maganda po namin, boss. Ayan. Abay na po pa po yan, dalagang dalaga po. Pamain lang po. Opo. Yung mga uling doon. Pamain lang po. Ayan. Dalagang dalaga po yan, mga ka-journey. Basta po kung may naghanap dyan ng magandang dilag. O ayan, si ma'am po yan. Pamain lang po kayo at siya ay available. Ayan. Si Donna, hindi na available. Boss. Nangyari, boss. Ano? Hindi na makaahon. Napuno sa putik. Yan pa lang problema dito pag tagulan. Ano? Yan o, yan. Hindi makaahon. Sa kabukiran, masaya ang lahat. Grabe pala dito pag ulan. Kaya mo, boss. Tatakbo kang presidente ng Pilipinas. Ako, hindi na. Sa pasuportado. Baya ko na sa kanila yan. Kaya mga ka-journey, pinagtulak ako ni Kuya Noy. Galing tayo sa trabaho dahil hindi makaon ang ating pajero. Kung ano dyan, dumami ang putik dyan sa may ilalim. Kaya di makaikot yung gulong. Kailangan pala yung natin, yung pinakatapaludo na yan, medyo iangat. Kasi dito, maputik talaga dito. Kasi yan, nakadesign lang yan pang syudad. Hanggang ganyan lang yung gulong mula doon sa tapaludo. Napagod ako mga ka-journey sa pagtulak. Nangingal ako. Pati yung kanyang gulong, pinangingal.
Ikakarga na natin yung clean sheet na in-order natin mga ka-journey, isang piraso. Ang flashing po yan, ay pumapasok yung tubig dun sa bubong. Ito na yung ano, liso, kulay gray. Kaya wala namang problema mga ka-journey kahit anong kulay yan eh. So ito yung top, ito naman yung lalim, bukod. So itatap natin to doon. Kasi nga nagkaroon ng ano dito, nagkaroon ng anggi dito mga ka-journey. Dito natin siya ilalagay dyan, yung sa pagitan na to. Yan, dito mga ka-journey, dyan natin ilalagay yan, hanggang dun. So 4x8 yon, hatiin natin sa gitna para siguradong hindi na makakapasok yung tubig kapag halimbawa humampas yung hangin na malakas. Kahit ngayon dito, talagyan ko na rin yan dyan ng ano, kahit yung mga plywood lang, kahit plywood lang yan dyan, mga singit-singit, lagyan natin panigurado lang na hindi kuwan sa tubig, di mapasukan. Pati dito sa kabila na yan, lagyan din natin yan. Pero ito muna unahin ko kasi kahapon nga nung lumakas ang hangin, pasok dito sa loob yung tubig. So yan ang unahin ko ngayon mga ka-journey. Yan. Right. Ito yung ginawa natin kahapon. Tapos kagabi, ang daming tubig yan mga ka-journey. Lutang yung mga dahon-dahon yung maliit, lutang yan. Kasi maraming tubig dito. Kasi napakalakas ng ulan kagabi. Tapos pagkatapos ng ulan, mabilis lang din siyang nawala. Umagos din siya doon. Doon naman siya naimbak. Marami dong naimbak tubig. Pero sandali lang din siyang humupa mga ka-journey. Mabilis siyang magpipenetrate pa ilalim yung tubig. Kaya sandali lang din siyang nawala. Kaya itong pwesto, asahan natin to mga ka-journey, na kapag ang ulan ay sunod-sunod na. For example, bagyo. Ano po? Bagyo. So ang ulan niyan maaring maghapon, magdamag. So asahan na natin na ang lugar na ito talagang binabaha siya mga ka-journey. Pero yun nga, sabi nga ni Kuya Mando, kapag wala ng ulan, halimbawa wala ng ulan, mga isang oras lang, wala na rin daw ang tubig. Mabilis yang nawawala kasi sumisipsip pa ilalim. So ganun talaga, ibig sabihin bahain talaga to. Sinabi naman ni Kuya Mando na ito bumabaha talaga, pero hindi naman daw malalim. Hanggang gabinti lang ang tubig dyan. Hanggang gabinti lang, hindi raw yung sobrang taas. Ang pinakamataas daw itong area na ito, itong kabila. Ito, kasi mababa sila dyan eh. Kasi yung aming tubig nga kagabi, dyan pumunta sa kanila eh, kasi mababa nga yan dyan eh. Mataas itong amin. Pero may tubig pa din dito kapag umuulan. So ito yung ating magiging kasanayan na sa lugar na to mga ka-journey, na kapag umuulan talaga dito, na ipagpalagay na lang natin yung 2 oras. Check yun. Dito baha talaga to. So kung halimbawa may pasok ang mga bata, di siyempre di rin tayo makakadaan doon sa dinaanan natin doon sa labasan na yan, yung sa tabi ng Pilapil, kasi putik. Katulad kanina nung sinundo ko si Ate Mengs, nabubulahaw kami doon, hindi kami makakausad kasi unang-una yung sidecar ko, yung pinakatapalo doon mula sa gulong, no, doon sa gulong, ang pagitan nun mula doon sa tapaludo at sa gulong, halos ganyan lang ang siwang. Ngayon sumisiksik ngayon yung putik doon, kaya pala hindi makakaikot yung side wheel kasi napuno na pala siya sa putik. Kaya nagtataka ko kapag inaabante ko yung sidecar, umiikot lang ng ganun, hindi, sabi ko, nausad naman yung katawan, pero bakit yung dito sa sidecar ayaw tumakbo, yun pala puno na sa putik. Isa sa naging problema nun, nung tapaludo pala, masyadong maliit lang yung siwang, ganun. Ibig sabihin pang syudad lang kasi siya talaga nakadesign, kasi nga galing sa Caloocan na galing yung sidecar natin, hindi nakadesinyo dito sa parting probinsya na to na nakaka-encounter tayo ng putik. So yun, yung sinabi ni Kuya Mando ay kailangan yun maiangat, tatabasin tapos iaangat yung tapaludo. Tapos yan na nga, pagka malakas ang ulan, asahan natin nga hindi talaga passable dyan sa
daanan na yan dyan kasi sobrang putik at saka siyempre kung may tubig yan, so wala tayong choice kundi ang mga estudyante kung sakasakali pag tag-ulan na at hindi naman nag-declare ang ating sa school na walang pasok, so tag-ulan man siya pero may pasok, so asahan natin ang daanan dyan ay talagang maputik. Ang isa sa problema namin dito kung magtag-ulan, hindi namin alam kung saan namin iiwan yung sasakyan na pwede namin magagamit na pang pang travel patungo sa school kasi ang eskwelahan ni Pau ni Kia mula dito medyo malayo-layo pa po malayo-layo pa siya, pero mas malayo talaga yung kay Yasio kasi nandun pa halos sa may bayan. Yung kay Kia halos nasa kalagitnaan pero malayo din mga ka-journey. Kaya ito pinag-aaralan namin kung paano ang siste. Paano namin to gagawin. No? Kung tag-ulan, iwan ba namin doon sa may labasan yung motor? Makikisuyo kami doon. Pwedeng iwan na lang muna doon. Kadinahan lang. So, maaaring ganun. Na makaiwas lang dito sa putikan. Para pagka maglakad na lang pansamantala doon sa highway, tapos doon na lang patatakbuhin yung sidecar. Parang yun ang naisip ko Kasi kung dito natin iuwi, mahirapan talaga tumawid yan mga ka-Johnny kasi sinabi na nga rin yan ni Karma na yung talagang daanan dyan pagka tag-ulan, nababalahaw kung minsan yung sidecar. So, kumbaga mag-adjust na tayo, no? Mag-adjust na. Yung dati sa Maynila ay easy lang tayo kung maghatid, madali lang kasi simentado naman kahit maulan. Dito iba ang system dito ngayon mga ka-journey. Yun ang problema. Pero wala na tayong dyan, kumbaga magiging kasanayan na talaga natin yan kasi dito na tayo ito na yung lugar natin mga ka-journey. So masasanay na kami sa ganito na talagang puti. Ayun nga, sinasanay ko ng maali hindi na ako nagchichinilas sinasanay ko na mga ka-journey. Yan basa pa yung lupa hanggang ngayon. Ngayon doon sa taas tatrabahoin ko nga sana yan dyan ngayon. Wala akong pangkating ng yero, pangkating ng yero kasi dinala daw ni RB, no, yung bunso ni Kuya Mando. So yun lang po. Maraming salamat po sa atin lahat, no po. God bless po sa lahat po ng mga bagong pasok sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. No, thank you very much. Dahil nakakatulong talaga ng malaki yung inyo pong panonood. Lalong-lalo na sa hindi pag-skip ng ads. No po. Thank you. Salamat. God bless. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po mga ka-Johnny.